ang first choice namin doon, si Hanilet. Eh, ayaw sumama. So, pili kami ng isang abogado. Ang nag-volunteer nga si E.S. Mediandea. Kaya nga, na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet eh. Hindi ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Kasi sir, ng malaking tanong, di ba? Bakit etong si Hanilet ay hindi sumama doon sa Dahig para siya ang mag-alaga kay Digong? Diba, malaking tanong yan. Walang passport. Imposible naman yun dahil galing lamang sila sa Hong Kong. Oh, walang passport. Nakapunta na Hong Kong. Diba, isang malaking kalokohan yan eh. Alam nyo nung nalaman ko to, habang ni-replay ko yung video ng question and answer portion, yung parang press con ng PCO, ng DOJ at PNP, CIDG. Nung narinig ko yun, parang, ha? Ay, sumama ni Hanilet? Bakit? Si Medelleo pa sumama. Hindi si Hanilet. Imposible naman na walang passport. Yung palusot na yun, imposible. Galing ka lamang ng Hong Kong eh. Diba? Alam mo yung parang nung nandoon sa Villamor Air Base, parang ayaw nilang mahiwalay kay Digong. Ayaw mahiwalay ni Hanilet. Talagang namukpok pa nga ng SAP. Diba? Para siguro out of frustration, sa buwiset, sa nangyayari sa buhay nila, namukpok pa ng cellphone. Laki ng bukol nung SAP. Tapos ngayon, malalaman natin, pinapasama ka pala doon sa aeroplano para samahan mo si Digong papunta doon sa Dahig. Aba, hindi mo sinamahan? Anong klase kang partner, di ba? Kasi kung ako'y nasa sitwasyon na yon, kunwari ako si Hanilet, abay talagang sasamahan ko si Digong sa hirap at ginhawa. Kahit ano pang mangyari, parang nangyari, dun lang sa sarap sa Hong Kong kasama. Nung hirap na dun sa Dahig, di ba para kasi, dapat questionin to ng mga DDS. Kasi, ang asawa partner ni Digong, na siya sanang magiging, baka pwedeng siya ang maging tagapagluto, tagapag-alaga, taga-bihis, taga-paalala ng gamot, o kung ano man ang magagawa ni Hanilet doon bilang isang partner niya. Partner ni Digong. Tapos ngayon, parang, hindi ka sumama? Bakit? Diba? Mariusip na. After ng halos ilang oras na stand-up doon sa Villamor Air Base, malalaman-laman namin na hindi ka pala sumama dahil wala kang passport. Meron ako isang nakitang post, ewan ko kung validated yan, kung confirm yan. Allergies, ano ba yun? Merong mga sinasabing dahilan. Pero hindi, di ba? Alala kayo, 80 years old na si Digong. Tapos ito yung asawa, nagpaiwan dito sa Pilipinas. Ang hirap intindihin, di ba? Kasi nakita natin yung pakikipaglaban nila eh. Ni Kitty Duterte doon sa mga SAP, kay General Torre, kay General Jean Fajardo. Nakita natin yung pagmamatigas nila eh. Tapos, hindi ka sumama? Ngayon, meron po tayong mga nakitang litrato na ito nga si Hanilet ay kasama si Philip Salvador. Diba? Ini-escortan siya ni Philip Salvador. Diba? Si Philip Salvador nga, diba? Sumama ka. Nakita ko doon sa isang video sa live ni Bongo yata yun, nakasama niya si Philip Salvador. Diba? Sumasama ka kay Philip Salvador, pero kay Digong hindi ka sumama. Sana, di ba? Naisip mo yun na
yung sinasabi ninyo na 80 anyos na si Digong, yung sinasabi ninyo na gusto niyo siyang protektahan, pangalagaan, tapos nung ikaw ay merong pagkakataong sumama, hindi ka sumama. So ano yun? Plastic lang? Kaplastikan lang yun? Yung kunwari, gustong protektahan si Digong? Ay nako talaga. Ewan ko talaga. Sir Jeff, ang inupuan niya, upuan ng presidente ng Pilipinas yun. Hindi na siya presidente ng Pilipinas. Isipin mo naman yun. Anong klaseng bent backwards yun? That is the 250th Airlift Wing, which is the Presidential Airlift Wing of the Republic of the Philippines. Ang upuan niya, presidential chair. And he is an arrested person. Oh, sige nga. Hindi ba special treatment yun? Pasensya na po kayo. Talagang napakalaking special treatment ang ibinigay natin sa former President Duterte. Sir, bakit humingi? Para wala lang gulo at mapagbigyan ang lahat ng kanyang kahilingan. Sir, kanino po naka-address yung pasensya, sir? Pasensya na. Kanino, sir, naka-address? To whom it may concern. Sa lahat ng mga... Kasi may pwedeng birahin talaga ako eh. Bakit binigyan mo ng special treatment dyan si former President Duterte? But itong kamag-anak ko, hinuli rin sa ganitong oras at panahon eh, diretso sa kulungan, diretso sa selda, pinyanyo nyo pa sa pagkainit-init na investigation room nyo at pagkatapos ngayon nandito na sa isang mas mainit pang selda. Eh wala pa namang charges, piniprepare nyo pa yung papel at inihahanda pa lang ang papel for inquest. Eh nandito na sa mainit na selda ang kapatid ko o kamag-anak ko o tatay ko o anak ko or asawa ko. Whereas, Samantala itong former president ay international court na ang nagbigay ng warrant niya. Tapos nandiyan siya sa upuan ng presidente rin. Anong klaseng treatment yan? Akala ba natin the law applies equally to all. Kaya pagpasensyahan po ng mga kababayan nating Pilipino na might be aggrieved of that special treatment given to him. Pasensya na po kayo at ito ay kailangan lang gawin para ang ultimate objective ay magawa natin, which is to bring him to the Hague in the International Criminal Court. Okay, General, yung... Understandable naman yan, General Torre, kung maupo siya doon sa upuan para sa presidente. Kumbaga yung ating former president kasi, ano rin yan, mga entitled din yan, mga pa-VIP, pa-importante. Diba? Gustong-gusto niya na sila ay tinuturing na parang mga hari. At nakita natin ang ugali nitong si Hanilet at si Kitty na, diba, yung parang si Digong sasabihin do sa mga nagbabantay sa kanya doon na trabaho lang yan, alam ko, ganyan. Tapos, di ba, meron na mga isang Kitty at isang Hanilet na manunumbat do sa mga nagbabantay. Sasabihin, tinasan sahod nyo, ginawa lang niyan lahat para sa inyo. Di ba, parang alam niyo, kontrapelo yung kanilang mga sinasabi, yung si Digong, naintindihan ko kayo, trabaho niyo yan. Pero dun sa mag-ina, iba, di ba? Ay nako, nakita natin na hindi po sila talaga mga, alam niyo, parang mga plastic yung galawan. Kasi, ang nakita natin dito, namukpok ng telepono eh. Laki nga ng bukol, di ba? So, yun ngang ikay dalin pa doon sa Villamor Air Base. Napakalaking convenience na no, na kahit papaano nakapag-stay ka pa ng halos 12 oras sa Pilipinas o more than 12 hours, mga 14 hours sa Pilipinas. Diba? Doon pa lang kasi kung talagang masama si General Torre, ito yung hindi naintindihan ng mga kababayan natin. Kung talagang masama si General Torre, paglabas ni Digong doon sa Cathay Pacific na yon, diretso siya doon sa chartered flight na yon, sa eroplano na yon. Kung masama si General Torre, kayang-kaya siyang buhatin niyang mga yan. Isakay lang siya sa wheelchair, itulak papunta doon sa chartered flight na yon, sabay lipad. Tapos ang usapan. Kasi kaya naman nilang iproseso lahat yan eh.
ng mabilisan eh. 'Di ba? Pero nagawa pang matulog ni Digong, nagawa pang kumain, nagawa pang makipagkwentuhan, makipagbalitaktakan. Kung hindi pa pinusasan ni General Torres si Medaldea, tingin ko wala, magmamatigas pa rin si Digong. Pero nung nakita niya na seryoso na si General Torres sa kanyang gagawin, alam niya, hindi ako obra na rito. Hindi na ako yung dating presidente. Hindi na ako yung may kamay na bakal eh. Meron ng mas matigas sa akin. Kaya siguro napasakay na rin siya. To pursue the case again. Arrestado siya for 1829 for obstruction of justice, no? Pero, well, option ko naman yun kung ituloy or hindi. Pero sa ngayon, nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy namin. Sige, tingnan natin. I have the option actually to present him for inquest nung gabi na yan. Sige, paano lang tayo? Regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ng lahat kung anong nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Sige, sakay ka sa aeroplano. We offered that seat actually. We offered that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa aeroplano. Papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi ni Hanilet, wala na siyang passport now, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong. So, binigyan na namin kay former ES Medaldea ang upuan. Kasi itong si Medaldea, nakita natin talagang tropa to ni Digong eh. Meron nga dating nag-viral yan na litrato na nakaupo sa wheelchair si Medaldea tapos tinutulak siya ni Digong. So, ngayon dito po, sa obstruction of justice na kaso na maaaring harapin itong si Medaldea, di ba? Yun naman talaga eh. Yun naman talaga nakikita natin eh. Siyempre, kapag ikaw DDS ka, iba ang perspective mo sa mga bidyong napapanood mo. Pero dahil ako ay matino ako, hindi ako hibang, hindi ako nagugutuman at hindi ako nalilipasan ng gutom, hindi ako engot, ang tingin ko talaga doon, obstruction of justice. Kasi sinasabi ng mga tao, ng mga makadigong doon sa labas, si Digong wala man lang nakakausap na abogado. Dineprive ang kanyang karapatan na makausap ang mga abogado niya. Tapos yung pala may abogado kasama doon. Dalawa pa, si Delgra nandun din. Diba? So, fake news na naman yung sinasabi nitong mga tukmal na DDS na to na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon si Digong na makausap ang kanyang abogado. Diba? Ay, naku talaga. Fake news. Ground commander ka, you were the one who gave the order na huwag papasukin si Vice President. Why? Yes. Gabi na ibinigay na request na yun. No? At saka, for what? He is already in detention. He has lawyers within him. He has lawyers with him at that time. So what? Ba't kailangan pang dagdagan pa ang gulo? Ito nga ang tanong eh. Gaano karami ang nahuli ng mga kriminal nung araw na yun, March 11, all over the country? Ilan sa kanila ang pinagbigyan ang lahat ng hiling, except for a few na hindi pwede talaga? Diba? We bent over backwards, hindi po pwedeng sabihin na kami ay naging oppressive and everything. Lahat ng accommodations ibinigay sa kanya. Totoo naman doon si General Torre. Kasi kung hindi po totoo yun, pagbaba ni Digong doon sa Cathay Pacific flight from Hong Kong, tas diretso na siya doon sa flight ng Padahig, di ba? Doon na sa eroplano, sa loob ng eroplano na magpoproseso. Kasi pwede naman na iproseso ng DOJ basta nandoon. Merong representative ang DOJ doon na magpapacilitate na etong paghuli o pagdetene o pagdakip dito kay Digong ay legal at nasa tamang proseso. Kaya alam nyo, swerte pa din kasi 14 hours 9:20 sila lumapag. O anong oras umalis ng Pilipinas yung eroplanong maghatid kay Digong sa papuntang Dubai? Alas 11 na.
Huwag nilang sabihin na na-deprive, maraming paglabag sa ginawang paghuli ni General Torre dito kay Digong. Huwag nilang sabihin yan kasi yan po ay isang malaking katarantaduhan dahil ang daming nagla-live doon. Ang dami nating nakikita mga video. Si Kitty nagbibideo din. Nakikita natin kung ano nangyayari doon sa loob. Kaya yung sinasabi nila na maraming paglabag sa paghuli kay Digong, si Digong at ang grupo niya ang gumagawa ng paraan para ma-delay ang flight ni Digong papuntang The Hague. Ginagawa nila ang lahat para mapikon si General Torre, para magalit si General Torre at magkaroon ng pag nagalit na si General Torre, let's say katulad nun, sinabi ni General Torre na hihilahin ko yan. Sinasabi ko sa inyo, hihilahin ko yan. Di ba kasi, napipiko na si General Torre, biriwa, alas 9:20, dumating si Digong ng NAIA, alas 9 na ulit, hindi pa na isasakay sa eroplano. Di ba kaya, syempre, ititwist ng mga Duterte ang mga tunay na pangyayari. Alam nyo, ramdam na ramdam ko yung frustration dito ni General Torre. Dito sa video na ito, ramdam na ramdam ko yung nakakasama ng loob naman talaga eh. Pero may ginagawa mo lahat dahil ito ang iyong trabaho, sinumpaan mong mandato, tapos, di ba, tatrantaduhin ka lang ng dating presidente, mumurahin ka ng anak nito, itutulak ka ng asawa. Naku po, buti nga mabait si General Torre, hindi kayo pinagkakasuhan eh. I did my job within the bounds of the law. Binigyan sa kanila lahat ng libre. Kaya lang, things has to end. Everything, all the leeway was given to him. Para lang magawa ang ultimate objective, which is to just make him right away. Yun lang. Yun lang ang trabaho. Wala na iba. Sir, so you mentioned, make him right up there. So yung objective na pinasa sa'yo. Kasi may video din, sir, na sinasabi mo, that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang route kung saan dadalhin. Basta ang kailangan ng pasakay sa plane. Alam mo, I have glimpses. Alam kong hindi pa nag-aeroplano, pero kung ano ang inuto sa piloto, malalaman ko kayo. Diba? Beyond my pay grade. Basta ang motor line, arrestayin mo siya. Dapat ka natapos na dun sa 250. Pagdala ko sa 250, dapat wala na tapos na ako dun. Oh, the problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Huli ko siya. Ako nag-break na rights niya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court. So I issue the warrant. Kasi yung sinasabi ng warrant eh, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong dahil ka ang kanya. Eh, yung ICC ang warrant eh. Alam mo, dahil siya sa... Pero diba? is Pero it's based on the Interpol. That's the Interpol request. It's just not for you to say yung doon sa video, hindi lang talaga ikaw sa'yo pwedeng manggaling kung baga. Tama, sir? Kasi tinatanong ka nila. Pero sinabi ko sa kanya, nung eventually, di ba, nung final namin, hindi nila inilabas yun. Mr. President, I regret to inform you that a decision has been made that you will be brought to the Hague, to the ICC, who issued the warrant. Sinabi ko sa kanya yun. Kaya nila sabihin yun. Hindi na ilalabas na basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Sir, if you remember the timeline between doon sa 12 hours, saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na. Talagang sabi ko po para sa'yo na pag hindi ko pa sumunod. Diba? Kita nyo, mabait pa rin talaga si General Torre. Pero siya ang the most hated man ng mga DDS ngayon. At napakarami pong pambababoy ang ginagawa sa kanya sa SOCMED. Meron ako nakikita mga kabataan, galit na galit kay BBM, may mga nakikita akong mga kalalakihan, mga vlogger, galit na galit kay General Torre. Hindi nila alam no, na ito yung tungkulin ni General Torre na hindi matatawaran. Kasi kung si General Torre po ay walang prinsipyo, walang paninindigan, hindi nito mahuhuli si Kibulok at hindi nito mahuhuli si Digong. Yun lang yun. Siyempre, kalabang kasi nila, hinuhuli ang kanilang mga idol.
Kaya galit sila kay General Torre. Pero kung lalawakan mo ang isip mo, medyo kakain ka ng mga dagdag na mga 10 subong kanin, 5 subong ulam, at hindi ka magkakape, at ikaw matutulog ng maayos, matatanggap mo na si General Torre talaga. Swerte na meron ng PNP ng katulad ni General Torre na professional, may paninindigan, rule of law ang laging nangingibabaw, at may kapwa-tao. Yun ang hindi nila nakikita. Puro galit kasi ang inuuna nila. Puro galit ang kanilang pinapairal. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking reaction video na ito kay General Torre. Shoutout sa ating mga tropa pips kay General Torre. Thank you po. Kay Kuya Alan Saus, ayan, nakauwi na siya ng Pilipinas. Shoutout sa iyo, Kuya. At meron nga po palang nagbigay ng regalo sa atin. Meron ako nakita dito nag-notify sa akin. Naku, parang nawala pa. Okay, tignan ko lang kung makikita ko pa. Ay, wala na. Naku, saan ba makikita yun? Meron ako nakita nung nakaraan na may nagbigay ng sa atin. Parang super thanks. Mas na kaya yun? Wala. Naku, hindi ko na makita. May nagbigay Babatiin ko pa naman sana. May nagbigay sa atin yan super thanks. Ayun, nakita ko na. Si Ate Annabel Tadalan. Thank you po sa iyong super thanks, at si Lorna Taniguchi 1161. Ayan. Thank you po Pati si Kuya si Kuya Choi. Kuya Choi Choi. Ayan, nagbigay din siya ng super thanks pakulay. Thank you po. Salamat po.